po sa ating lahat. Samahan niyo po ako mag-alin ng isang awitin para po sa ating Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nang ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Yes, Lord, Panginoon, Lord, tunay nga pong napakabuti mo sa aming buhay, Lord God. Lord, thank you for everything. Thank you for everyday sa aming buhay, Panginoon. Lord, itinataas po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo. In Jesus' name, Amen and Amen. Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ako po pala si Michelle, isang OFW po dito sa Singapore. So ngayon po, papasalamat ko lang po kay Lord sa taon na to, 2020. Kasi despite sa
pandemic na naranasan po natin ngayon. Hindi po ito nakakapigil na kumilos si Lord sa mga buhay po natin. So, una po, napapasalamat po ako kasi nabigyan po ako ng pagkakataon na umuwi po nung last January sa Pilipinas bago po mag-lockdown. So, for 2 weeks po, nakasama ko po yung family ko, nakapagbakasyon po kami, and we are able to spend time together po na kompleto kasi umuwi din po yung kapatid ko po na nasa London. So, complete po kami nung January, then which is timely lang po before po nag-lockdown. So, nabigyan po kami ng chance na magkasama po. And also, this year din po, God has proven Himself faithful. Na-promote din po ako sa work ko nung July. So, di ba nga po, akala ko po na wala pong promotion this year kasi nga po pandemic, but then God really moves beyond sa ating ine-expect. So, yun po, na-promote po ako this year. And also, yun po, sa this LBG ministry din po, when God opened doors for me to serve Him. So, mas lalo pa pong napalalim yung lakad ko sa Kanya through this ministry. So, laking pasasalamat ko din po kay Pastora Bells na talagang who continually guide me na kasi talaga ako, hindi naman talaga ako leader na tayo talaga. But then, napasalamat ako kay Lord through Pastora Beverly na hindi po siya sumuko to guide us and to be an inspiration to all of us also. So, kayo po, encourage ko po na patuloy na po kayong magtiwala kay Lord kasi si Lord po talaga, He is full of surprises. Hindi niyo po talaga minsan ma-expect yung pinipare niya for us. In despite sa darkness, He is always there to give light for all of us. In spite of our hopelessness, si Lord yung magiging hope po natin. So, salamat po. Talagang napakabuti po ni Lord. Sa Kanya po lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Hallelujah. Amen. Wow. What a wonderful, wonderful testimony and worship. Thank you so much, Joanne, ang our Madrid team. Ang Madrid team natin at si Mitch here in Singapore. Ang ating isa core team. Amen. God bless you all. Grabe, no? Alam niyo po, in this season na to, nandito tayo ngayon sa ending na po ng year. Wow. Blessed evening, Middle East, Europe, Monday evening, today, just a few steps, 28 na po rito, 28 night, Monday night, good evening sa inyo dyan, ayan, okay, sa ating mga regular na talagang sabi ko nga, non-stop, who always come, and really ready to fight for their lives, for their families, and for their faith walk with the Lord. Amen. I'm so happy and blessed to see every one of you here. Ayan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Indeed, God is a good God. Hindi po siya natatapos na gumawa ng mabubuting bagay sa ating buhay. At hindi lang po yun. Naniniwala ko hindi nga siya humihinto sa ating sa pagkilos sa ating buhay. Kaya nga one of the great things about si God, lagi po siyang nagbibigay. Sabi nga ni Miss Surprise, and actually kahit ako, God also surprised me this season kasi yung mga unexpected ko, hindi ko na admit unexpected gifts I've received, but I really praise God because I believe na si God talaga ay gumagawa, kumikilos, nagmumove sa buhay natin, and so happy and blessed. So nakita niyo may mga 2021 na ako sa paligid ko dyan, dito and dito, ayan, kasi nga we're looking forward sa 2021, amen, looking forward that we're going to have a good connecting lives in this season. So I would like you to be part of our connecting lives, ayan, and also our new year this coming Sunday. Yes, New Year special po yan. Nung Sunday, nagkaroon po tayo ng candlelight service. I hope po na-enjoy yung ating candlelights. And we lighten up the light of God. Lighten up the light of Christ in our family. Light of God in our nations, the world.
and to this situation ako, this coming po Sunday is our New Year's Eve. So you have like everyone was to be ready, okay? And brought your balloons. Woo! Yan. So tayo ngayon ay sasalubungin natin ang 2021. Ayan, 2021 with a new, sabi nga natin, with a new perspective, new mindset, new heart, new spirit. Amen. Okay? So that's why I would like everyone was to be ready and be encouraged. Alam po kasi talagang sabi ko nga sa inyo itong natin is the end, nasa end na tayo, no? Okay? So I would like us not to, sabi nga wag na tayong magwi-withhold, wag tayong hihinto kasi yun minsan ng natin, kasi naman common naman yan. Sabi nga natin ordinary things can be beautiful as long as sabi nga natin na ito ay inilalapit natin sa Diyos. Kaya today in this season, itong season ng ng ating ng pagpasok ng 2021, don't just pray, don't just pray na dahil may problema ka o may pinagdadaanan ka o may kailangan ka i-meet o meron kang gustong ipag-pray, pray to God, kahit na sabi nga natin kahit na ikaw ay nandoon sa rin ng magandang sitwasyon. Okay? Why? Because when you pray, sabi nga natin, even in it becomes a part of your routine, yun yung binibuild mo. You're building actually yourself. You're building actually a new level of yourself, Kaya nga sabi ko itong prayer na to is this is not for me. This is actually for everyone. Alam niyo po ba during ng week ng during actually the last medyo mga last quarter, pagpasok ng last quarter ng year, sabi ko parang baka naging routinary na tong ginagawa ko, parang baka hindi ka na nangungusap sa akin. Lord, I really said that to God, baka na-stress na ako, it become a burden to me. It shouldn't be like that. I always say to my team that I don't want you to be burdened in the ministry because ministry is not a burden. It is hard, yes. Wala namang work na madali. It is hard, but it should not be a burden. Ibig sabihin, pag sinabing burden, pabigat siya sa'yo. But it should be your joy. Alam niyo po ba, like sabi ko sa inyo, kung yung iba, stress releaser nila yung yung pagluluto, yung iba naman stress releaser nila yung pananahe, yung iba naman stress releaser yung yung panonood ng TV, although isa po yun sa akin, mahilig po ako mag-watch ng movie o kaya series, but stress releaser, pero this is also one way. This is my joy in doing these things. And also the Lord told me ako, Lord, baka baka para sa akin, para sa kanila na lang tong ginagawa ko, hindi na rin para sa akin. Yung nga sabi ni Paul, I don't want sabi niya, I don't want to miss the mark, Ayokong ako rin mismo hindi ko ma-miss yung yung mark ng ng gospel, Ibig sabihin, sumuntok sa buwan. Ibig sabihin, sabi ni Paul, ako rin gusto ko maka-receive. And that's also what I want. So, nung medyo nagkakaroon ako ng ganung, perspective, and then the Lord suddenly spoke to me. Sabi nga, di ba, regular ka naman talaga nagpe-pray? Like, oo nga naman. Nagpe-pray naman talaga ako everyday, nagdi-devotion ako. Sabi niya, just do it, Just do it like you're doing it in a public nga lang, may kasama ka. Okay? Kasama ko po kayo na nagdi-devotion. And that changes me. And that encourages me again. And it gives me again another level of joy in doing things. Kasi, alam niyo po, I want to be honest, I don't want to be, talaga, ayoko po masyadong routinary yung ginagawa ko. Kasi nga po, sabi ko parang hindi ata mabuti o hindi tama, Kaya, I really thank God, I really praise the Lord, Kasi talaga pong si God, nagmo-move siya talaga po in a very, very special way, And He really did and really move, miraculously. Kaya nga po, ang ating series, na miracles in the Old Testament, I'm so happy and blessed. Kasi sabi ko nga, actually, few days lang po tayo, mag-move na tayo sa miracles in the New Testament. So, hold on, I'll just choose few. But actually miracles in the Old Testament. But, just hold on, kasi po, I just choose few lang po. But, I wanna be honest with you, Even, sabi ko nga, ito yung nagawa ko na sa Asia, itong series na to, it always has a new meaning. Ganun po ang Word of God. It gives you a new meaning. It gives you a different flavor. Ganun po ka-rich ang Bible. Kaya nga po,
And earlier no sa inyo po na nasa Asia nung netong medyo kanina, okay, maybe to some of you madaling araw yun, ano po, that one is actually nireboot ko po siya. Ibig sabihin, hindi siya yung una kong lesson kasi nagtry ako na hindi i-record. I try to do live and I was so blessed. No, kasi talagang ang Bible po ay malalim. Malalim po talaga siya. It is very rich. It gives you a new voice, a new meaning, and a new understanding. And that is really the word of God is. So that's why in this series natin of miracles, I'm really praying that every one of us will not make this as a part of our knowledge, kasi parang knowledge because I also give information, but it must be put within our spirit kasi doon lang po siya magbubunga, doon lang po siya may enrich ka, and doon mo may makikita yung changes because that's what miracle is all about. It brings change, it brings transformation in our lives because that's what the Bible is, and that's what God wants to each one of us. Okay, so today, we will continue our series in miracles. Okay, so tayo ngayon ay nandito na. It is maybe iba sa inyo medyo familiar tong story na to. Ayan. Miracle in fulfilling your call. Wow. So this year 2020, in this year 2021, okay? Papasok ng 2021. I hope and pray, okay? I hope and pray na sabi ko nga sa inyo, this will be a year na kung saan nagbigay sa atin ng new flavor. Okay? Hindi lang new flavor, kundi new meaning. Okay? New meaning ang ating walk. Kasi hindi lang siya, sabi nga natin, buhay, kundi it become a calling. Kala kasi natin minsan, minsan ito yung misconnotations ng iba sa atin, na ang calling is para lang doon sa mga nagsiserve kay God. I'm so surprised, like, I watch one of the psychologies na kung saan nagkakandak siya ng mga seminars and nagkakandak siya ng mga seminars sa corporate world, and then the way he presented the position or the career is hindi lang career kundi it is a calling, something na it gives a different perspective. At totoo yun, I believe that each one of us, God placed you to where you are because it is something God called you for. God placed you there. Maybe meron kasi ako tinatawag na short calling at saka calling mo talaga lifetime calling. I call it lifetime calling and a season calling because may mga ganun may mga season lang yung calling nila na halimbawa itong season na ito yung pinagagawa sa akin ni God and I have a call in this season, and then sometimes yung season na yun nag-i-end yun, and then meron ka talagang isang life calling na talagang yun yung call mo all throughout. Pero may mga tinatawag sa akin ng mga flavoring. Pero kasi yung mga flavoring na yun will also enrich your lifetime calling. Ibig sabihin, pinufulfill niya rin yung pinaka-lifetime calling mo. Kaya nga, I realize, like I said, I really know that I have a anointing in prayer ministry. But I also have in evangelism, sabi natin pag-win ng soul. Pero lahat ng yun nagmi-mix and match, and then later on, yun nga, when ministry, may mga season na sa akin ng ministry na ito pala, ina-add on pala ako ni God. So sometimes si God ina-add on ka niya. At pag ina-add on ka niya, mag-fulfill ka lang. Huwag ka matatakot. I-push mo lang yan. You don't need to be afraid na you try new things. So parang, di kasi ganito ako to. No. Sometimes si God, may mga add-ons in our lives. At yun na nagbibigay ng flavor. Maaaring hindi ka magtatagal doon sa call na yun. Pero nagbibigay yun ng flavor sa'yo. Sabi, kasi dinaanan ko yan. Naging ministry ko rin yan. And it gives different flavor. Like me, I also do children last time, and then that's why it gives me flavor. It enriches me. I also have a music ministry. Pero last time yun, all those things enriches me. So ibig sabihin, hindi siya pinaka main calling ko pala. Pero I go through those process. So that's why to every one of us, maybe sabi ko nga sa inyo, yung iba sa inyo, sabi nyo, nandito lang ako sa company to, bakit minomold ka dyan ng God? Para dun sa talagang para sa'yo.
Huwag kang mag-resist to the molding of God. Huwag kang mag-resist dun sa process ni God in order for you to see your calling, no? So, but I would like you to serve God. Try new things. Mag-serve ka sa Panginoon. Kasi pagka wala kang minumove, wala kang mag-serve, hindi ka mag-grow. So, I encourage everyone, every one of us, here, especially in our ministry, we have Connecting Lives. That is actually a prayer ministry. Be part of the Connecting Lives, Di mo alam kung sino yung matatouch mo dyan. Be part of it, And then, to some of you, be part of the online worship, Hindi mo alam, Kung ano yung ang gagawin sa inyo, But I encourage every one of us right now and then to move forward your life to the purposes of God, to seek the call of God, and to where you are right now, kung ano man yan, company man yan, o nasa bahay ka man, o online business, o sabi natin traditional business, just flow for it, Kaya sabi nila, walang long lifetime business. Minsan, dinadaan ka lang niya si God, meron pa palang ibang business siya na i-open. So, maging open ka lang, So, huwag mong i-resist. Kasi, sabi nga, palugi ka na, pilit ka pa ng pilit. Hindi naman pala yan yung pinaka, mo. Remove mo lang. So, to every one of us naman na nasa abroad, alam ko, all of you here, actually, my ministry is for OFW, I would like every one of us, to really sabihin natin na talagang i-move mo lang yung buhay mo. I-move mo lang yung buhay mo doon sa kung anong ginagawa mo ngayon. And then just magpamold ka lang sa situation mo, because everything that is happened to us may purpose si God. At yun po yung pag-uusapan natin about this story, okay? About story of Jonah. Ayan, story ni Jonah. Actually, this is one of the most famous story, to some of you, okay? So right now, let's read po some of the verses today. Okay? Read po natin ang mga verses in the book of Jonah. Ayan, okay? Medyo, iba sa inyo, nakikita nyo na yung fish at nakikita nyo na yung tao dyan. So now, let's read. So, I would like us to read para dun sa mga hindi pa talaga medyo familiar itong story na to. So, sabi dito, the Lord gave this message to Jonah, son of Amittai. Sabi niya, get up, go to the great city of Nineveh, announce the judgment against it, because I've seen how wicked its people are. But Jonah got up and went into the opposite directions to get away from the Lord. Okay? So, ibig sabihin, inutusan ni Jonah si God. Sabi niya, tumayo ka. Si Jonah is a prophet of Israel, Isa siya sa mga prophet of Israel na kung saan, isa siya sa mga very unique yung calling. Kasi, technically, pinapupunta siya ni God sa Nineveh. Ang Nineveh po ay hindi mga Hudyo. Okay? Kaya, nakita nyo, ayaw niyang sumunod. Ano sinabi niya? But Jonah got up and went into the opposite direction to get away from the Lord. So gusto niyang takasan si God. So he went down to the fort of Joppa, where he found a ship leaving at Tarsus. So sabi niya, instead na ibang ship, pumunta siya sa ibang ship at papalayo doon sa land of Nineveh. So he bought a ticket and went on a board, hoping, sabi niya ganun, hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. But the Lord hurled a powerful wind over the sea. Okay? Imbes na nagkaroon ng bagyo, Nagkaroon ng matinding bagyo, And then, but the Lord, and causing a violent storm, what threatened and breaks the ship apart. So, nagtakot sila kasi lahat ng mga nandun is talagang, sabi nga natin, talagang nagulantang sa bagyo. Fearing for their lives, the desperate sailors shouted to their gods to help and threw the cargo overboard to lighten the ship. But all this time, Jonah was sound asleep down in the hold. Okay, so makita natin lahat, natataranta, tinapon na nila yung mga cargo nila, tinapon na nila, nalalangin na lahat ng tao ron on their gods. Pero si Jonah natutulog. Okay, natutulog siya. So the captain went down after him. How can you sleep at this time like this? Sabi, paano ka nakakatulog? Sabi, he shouted, get up and pray to your gods. Maybe he will pay attention to us and spare our lives. Hanggang sa sinabi na ni Jonah, ako yung dahilan. Okay? Ako yung dahilan, kaya ganito, okay? Kaya nagkakaganito. So, they made a decision, okay? Ang decision nila is what? Itapon si Jonah. Okay, itapon si Jonah sa
dagat. Ayan. At siya nga ay tinapon. Then the sailor picked up Jonah and threw him into the raging sea, and the storm stopped at once. And the sailor were awestruck by the Lord's great power. So they offered him a sacrifice and bowed down to serve him. Wow, biruin mo, no? Si Jonah, no? Very amazing tong story na to. Kasi makita nyo, no? Si Jonah, okay, nag-cause siya ng problem doon sa mga yon. But because of that, nakita nila na talagang yung God ni Jonah is a real God. So what they did is, baliktad, nag-offer pa sila ng sacrifices to the God of Jonah. Kumbaga parang yung situation ni Jonah, yung disobedience na, nag-cause pa yun ng salvation, o parang sabi nga natin, ng awareness, mag-worship yung mga kasama niya rin sa sea. So sabi na, they offered him a sacrifice and bowed to serve him. Wow. Amen. So nakita natin, parang sabi nga natin, nag-disobey si Jonah. Okay? And then, pero may kapalit pa rin, Kaya nga, all things work together for good. So ano nangyari kay Jonah? So now the Lord arranged for a great fish to swallow Jonah, and Jonah was inside the fish 3 days and 3 nights. Okay? So 3 days and 3 nights nandun si Jonah sa ilalim, sa tiyan ng fish. So what I would like us to see here, one of the good things about it, so makita natin na si God, you cannot run away from God. Okay, hindi natin maka-run away. At minsan, nagkukos, minsan baka to some of you, kaya ang dami sa inyo nagkakaproblema kasi hindi nyo po fulfill yung calling nyo kay God. Baka hindi naman talaga yun yung calling mo. Pinipilit mo kung ano-ano yung mga ginagawa mo. And that caused problem. And nakita natin dito, nakita natin na si God wanted each one of us, na i-fulfill natin yung call na yon. Kung ano yung calling ni God sa buhay natin, i-fulfill natin yan. We should not run away because we cannot run away. Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, baka naman kaya nagkakaroon ng mga problema ka is dahil hindi ka sumusunod sa Diyos. Sumunod ka na sa Panginoon. Huwag mong takbuhan ng Diyos. Kasi pag the more mo siya tatakbuhan, the more na magiging mess up ang buhay mo. Katulad ng nangyari kay Jonah. Nakita natin, na mess up, at hindi lang siya yung na mess up, pati yung mga kasama niya ron. Ganun po yun Minsan, hindi mo alam, pati kasamahan mo, na may mess up, yung buhay nila. It is not because of them, it is because of you. Kumbaga parang, makakasabihan natin, sa Filipino, parang, may balat ka sa puwet, minamalas ako. May mga ganun tayo. May balat ka sa puwet, minamalas ako. Okay, parang ganun Kumbaga parang may kasama kang malas. Okay, kasi bakit? Kasi nga, si God will try to let you fulfill your calling. And that happened to Jonah, ganun nga yung nangyari kay Jonah, So makita natin na God wants us to redirect. Maybe this is the message of God to some of you today. Okay, this tonight, to our Middle East, Europe, Don't run away from God. Huwag mong piliin yung buhay na mas mahirap. At maybe God is calling you, I-fulfill mo yung call mo kay God. Baka kaya ka lalo nagkakaproblema kasi parang lumapit ka sa Kanya. So come to God tonight. Lumapit ka ngayon sa Panginoon. I believe God is speaking to some of you tonight, na God wants you to really come to God. To really say to God, Lord, yes, I will give my life to you. I surrender my call to you. Kasi kung some of you, tinatawag ka, mag-serve ka sa Panginoon. Kasi masarap ang nag-serve sa Panginoon. At makita natin na ito nga ang nangyari. After 3 days and 3 nights, ito yung nangyari. So, si Jonah is nagsisi at siya ay sumunod sa Diyos. So, let's jump from chapter 1, let's jump to chapter 3. So, on the day Jonah entered the city, he shouted to the crowd, city of Nineveh, 40 days from now, Nineveh will be destroyed, and the people of Israel believe God's message. Okay, and from the greatest to the least, they declared a fast and put a burlap to show their sorrow. So when the king of Nineveh heard what Jonah was saying, he also stepped down from his throne and took off his royal robe. He dressed himself in burlap as well and sat on a heap of ashes. So nakita natin dito, pati yung king, pati yung king nagsisi. You know what happened? Yung punishment ni God sa mga taga Nineveh, sila in-spare.
So sometimes you don't know na yung pag-fulfill mo, pagsunod mo pala kay God, huwag mong i-resist. Kasi minsan tayo, no, mas mahal natin yung religion natin kaysa magkaroon tayo ng relationship kay God. Alam mo na tinatawag ka na pala ni God. Nagre-resist ka. Mas minamahal mo yung religion kaysa yung relationship mo kay God. Maybe to some of you, this is the word of God to you. No? Kung nangungusap sa'yo si God and you know na nangungusap sa'yo, give your life. I'm not offering here any form of religiosity. I'm actually offering everyone a relationship with the Lord. Build your relationship with God. Fulfill your calling. And maybe to some of you, may calling kayo ng kung nasaan kayo, fulfill mo lang yung calling mo kung nasaan ka. Hayaan mo si God. Kasi kung tatanggalin ka ni God dyan, siya yung gagawa ng paraan para tanggalin ka niya dyan. Pero wag mong ipilit. No? Wag mong ipilit. Kung baga, antayin mo yung timing ni God. Kung alam mo hindi ito. Tandaan natin, may God's way. Tama ba yung way? God's timing. Tama ba yung time? And then, tama ba yung people? Ibig sabihin, may people na minsan ginagamit si God. So, we have to be very careful. No? And I believe each one of us, since life is a journey, it is actually a lifetime process of fulfilling the calling of God. Kaya nga, pag nandito ka, may opportunity ka to serve, mag-serve ka lang. No? Just serve. Kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng Panginoon. And if God allow you to serve Him and allow you to really grow into Him, then to just move forward. Right now, I believe that God is speaking to some of you, and I know na si God wants you to fulfill your calling to God. So let's wrap it up. Sabi nga rito, running away from your calling from God is running away to your miracles and the miracles of others. So minsan nakita natin nung sumunod si Jonah, naranasan niya yung miracle na nag-calm down yung buhay niya. Nag-calm down, as in pati yung literal calm down ng storm. At hindi lang yun. Nakita rin natin yung miracles ng salvation. Hindi lang nung nandun siya sa Nineveh, kundi even from the ship. Sabi rito, nag-worship yung mga doon kay God. At because of that, nagganon din yung mga tao sa Nineveh. Naka-receive sila ng forgiveness, miracle of forgiveness, miracle of the grace of God. Alam mo po ba, when we fulfill our calling, hindi mo alam yung pala yung magbibigay ng miracles sa family mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa mga tao na nasa paligid mo, sa mga kaibigan mo. Kasi sumunod ka kay God. Dahil doon, sila rin ay makaka-receive ng miracles mo. So, fulfilling our calling is others' miracle. Maybe to some of you, sabi nga nila sa akin, thank you for fulfilling my call. Hindi ko rin alam that I do have a calling in doing this online ministry. And it's because I listen to God. Sabi nga, I listen to the Lord. There is always joy in hearing your testimony, knowing that some of you able to heal their spirit, heal their heart, heal their mind, heal their soul. There is miracle when we come to God. Pero ikaw muna yung makaka-receive ng miracle na yun. And I'm really saying that it is really an honor. I'm really humbled and honored to really be a blessing to all of you. Because I always say I don't deserve many things. There are a lot of good people and good ministers, who can do what I'm doing right now. But I really like to thank the Lord for the opportunity. So it's not your joy, it is also mine. And it's also a pleasure, to really serve God. So that's why to all of you, kung yan trabaho mo yan yung calling mo kay God, maging blessing yung trabaho mo. Kung yung maging blessing yung business mo, maging blessing ka. Being a mother, wag mo sabihin na wala akong trabaho, nanay lang ako. That is also a calling, Be the best mom, be the best father, be a best child to your parents, sa mga single. God wants us, every one of us has a calling. Fulfill your call today. Sa mga estudyante, give your very best sa pag-aaral. Kasi may season yan, natatapos yan. So, why not give your very best on it? And honor the Lord. Amen? So, God will bless the calling that is not self-centered, but God-centered and charity-centered. Okay? So, serve people's interests.
nagsiserve sa interest ng tao, no? Alam niyo po ba, sabi nga nila, no, bakit daw yumaman si Bill Gates? Kasi yung ginawa niyang product nagsiserve. Bakit si Steve Jobs gano'n nagsiserve hindi lang sa produkto ng cellphone, kundi nagbibigay siya ng benefit, nakakatulong siya, nakaka-move forward siya. Yung Amazon, bakit daw yumaman ito? Kasi tinutulungan niya yung mga tao na maging accessible lahat ng products via online. So it is not hindi nga raw self-centered. Kumbaga, hindi isa lang, kundi it is a people-centered. Alam niyo po ba, pag ang calling mo, whatever it is, business mo, it is more of service. Yan po yung nagtatagal. Yan po yung sabi natin na mabinibless ng Panginoon. Why? Because it help others. It doesn't, alam mo, pag bisa may connotation tayo na, ako nga hindi ko matulungan sarili ko, tutulong pa ako sa iba. Wrong connotation po yun. Actually, pag tumulong ka sa iba, alam niyo po ba, mas lalo kang tutulungan. Alam niyo po ba nung when I started to do this, no? Actually, I consider this as beyond, sabi ko nga, beyond me. Bakit beyond me? Kasi I already have a ministry here. Meron na po akong ministry together with my husband, no? And this is actually beyond me. Extra mile. But I realize, no, it doesn't loses me. Hindi ako nakulangan, kundi nadagdagan ako. Hindi ako nabawas, kundi na-enrich ako. It's not true. It's not true na ikaw ay makukulangan o mawawalan. No. Doing greater things for God, especially for God, and doing things for other people will enrich you. At alam mo ba, gusto mo talagang i-bless ng God yung business mo o ano man yung ginagawa mo ngayon, do it to honor God. It must help people. Hindi siya nakakasentro sa'yo. Okay? Isentro mo siya kay God. And then I believe God will bless your lives. So faith, sabi ka natin, and one last thing is, faith decision produces great change in your life. So nakita natin dito, no? Nagkaroon ng faith si Jokana, sabi niya, sige Lord, susunod na ako sa'yo. And then, yung faith decision niya, na sumunod kay God, nag-produce yun ng great change sa kanyang buhay, no? Okay? At hindi lang yon, nag-produce ng great change yun sa other lives. I would like every one of us to understand today, maybe the Lord is speaking to some of you tonight, na fulfill your calling, serve the Lord. Huwag mo sabihin na ganito lang ako. Mag-serve ka sa Panginoon. May purpose si God sa iyo. I just want you to serve God and let you grow in your faith in the Lord. So right now, let's pray. God, thank you, Lord God, for your word today. Lord, I pray that everyone here, Panginoon, na matagal nang tumatakbo sa calling mo sa buhay nila. Lord, in the name of Jesus, I pray. Bigyan mo sila ng courage to step up in faith, to fulfill the calling nila. Lord, whether sila ay calling sa family nila, be the best father, be a best mother, be a best children, Lord. In some of them, Panginoon, sa season na to, may calling sila as a student, Lord, I pray, tulungan mo sila sa kanilang pag-aaral. Some naman, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, be the best of their work. It's not because of their company is good or their boss is good, but because, Lord, they're doing this to honor you. So, Lord, in the name of Jesus, give us a right mindset, right perspective, Lord, in the things that we're doing, so that, Father God, we will able, Father God, to honor your name, serve others, make you the center of our lives. So, Lord, again, we thank you, God. Oh God, for reminding us. Lord, I pray anyone who is here, Panginoon, who would like a clear direction in their lives, Lord, right now, I pray that they will choose you. They will choose, Lord, oh God, to fulfill the calling that you have set in their lives. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. I would like to talk to some of you today. I believe God has a purpose. That's why nandito ka. Walang aksidente sa Panginoon. May purpose si God. So if the purpose of God in your life today is makilala mo siya, so this is the best time for you to give your life to Jesus, no? Alam mo, there's no best life na pwede mong gawin kundi ito na, ibigay mo yung buhay mo kay God. So if God is touching you today and God is moving in your life, no, I would like you to give your life to Jesus. This is not accepting a religion. This is actually accepting a new relationship with God, building your relationship with the Lord. So right now, I would like us to bow our heads. No? I will help you by prayer.
So I would like you to bow your head, close your eyes, and I would like you to follow this prayer. Okay? So let's pray. Bow now your head, close your eye, raise your hand wherever you are, and I would like you to follow this prayer. Lord Jesus, I admit, God, that I need you in my life. Thank you for your word. Yes, Lord, I always run away from you. Many times I run away from you. Forgive me, God. Forgive me, Lord, of running away from you. I admit, God, that I need you in my life now. Cleanse my life. Forgive me of all my sins, Lord. Heal me, God. Restore me, Lord. God, right now, I surrender my life to you. I open my heart. I would like you to come in. Be my Savior. Be my Lord. Now, I would like to thank you for dying on the cross for me. Because of your death, I can have forgiveness. Thank you for forgiving me. Thank you for accepting me. Thank you for loving me. Now, help me to love you back, to honor you, God, and to follow you all the days of my life. I give you praise. This is I pray in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Happy New Year. Amen. Happy New Year. Happy New Year po sa inyo. Okay, you made the right decision in this coming year. Pagpasok ng 2021, I would like you right now to really congratulate you. You made the right decision. Ano? Serve the Lord, no? Come here every night, pray. And sabi nga, huwag ka lang magpe-pray pag may problema ka. Right now, no? Every day, no? I-ready mo yung sarili mo dahil ang buhay natin is a journey. Our life is a journey. And there is always battle. Don't prepare for a battle on the day of battle. Prepare the battle before it happens so that you will win. And God wants you to win. So come every night. Pray with us. Be part of the connecting lives. May mga connecting lives tayo, no? Para mag-grow ka in the Lord. May grow ka in the fellowship. Maganda, meron ka fellowship na mag-pray. And also, not only that, I would like you to be part of our online worship, no? Especially to some of you na lang kung wala talaga kayong Sunday, no? So be part, mag-serve ka kay God, be part of the online worship, and also at the same time, no? I would like every one of us na hindi lang maging part ng online worship, kundi mag-take ng basic steps. So this is actually my online course. I called it Basic Steps to Your New Faith Journey. Okay? I would like you to take this and I would like you to grow in your faith in the Lord. Amen? So right now, okay, alam ko, itong portion na to is also one of my favorite. Ang ating prayer team ay sililid na nila tayo sa prayer. Okay? So, don't go kasi ito yung time na magdadasal ka naman kay God. Ikaw personally, pag-pray yung family natin, pag-pray natin yung nations, pag-pray natin yung world, and let's prepare, okay, ourselves in prayer in this coming 2021. Make a prayer declaration. Amen? Make a prayer declaration today. So, right now, I would like every one of us, okay? I would like every one of us to be ready. Okay? Tatawagin ko natin mga ka-prayer team. So, again, God bless you. So, right now, ang prayer team natin nandito na to lead us in prayer. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, everyone! Maraming salamat po, Pastor Beb, sa ating napaka-wonderful at napaka-tunay na makahulugan na words for tonight. Yan. At ngayon po, dadako po tayo sa ating mga panalangin na magre-respond po tayo na manalangin sa ating mga napagbulay-bulayan na word for tonight. At ito po yung mga prayer points na God will in our decisions in life, na tunay na ang kalooban ni Lord ang sundin natin sa pagdedesisyon o ipanalangin muna natin na ang ating mga desisyon sa buhay. At kung ano yung will ni Lord, yun ang magaganap. At cast out fears and worries, na
tunay nga na ang ating mga worries at ang ating fears ang nagpapahina sa atin. Kaya ang lahat ng ito ay cast out natin. Dalangin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng katatagan, na alisin ng mga kung anumang mga kabagabaga natin sa buhay. At yun, stop running away from God's call in your life. Kung ikaw ay may call na ipinapagawa sa ating Panginoon, sa atin ng ating Panginoon, huwag nating takbuhan niyon. Kumbaga ito ay sundin natin kung ano yung binibigay sa atin na calling ni Lord, dahil ito ang magbibigay sa atin ng katagumpayan o kasaganaan ng ating buhay. And ask God to help to fulfill your calling and purpose. Ayun, kung susundin natin ang ating calling, manghihingi tayo ng tulong sa ating Panginoon, na tulungan tayo na mapagtagumpayan natin kung ano man ang gusto niya na gawin natin para sa kanyang gawain o sa kanyang purpose natin sa buhay. At tunay na ask God to have a God-centered life, na si Lord lamang ang maging sentro ng ating buhay, si Lord lamang ang gawin nating sentro ng ating bawat pamilya, dahil kung inuuna natin si Lord, kung si Lord ang sentro ng bawat pamilya, walang pamilya na masisira, walang pamilya na magulong pamilya. At sa ating sarili rin mismo, kung siya ang uunahin natin, ay tunay na magkakaroon tayo ng diretsyong pamumuhay, hindi naman perfect ang buhay kung walang problema, pero meron tayong pagkukuhanan ng kalakasan, meron tayong pagkukuhanan na ibibigay sa atin ng ating Panginoon ng wisdom kung ano ang tunay, kung ano ang dapat nating sundin, na yun sa ating mga problema sa buhay. Kaya ngayon bibigyan ko kayo ng 2 minutes to pray para ipanalangin ninyo ang inyong mga sarili. Sabay-sabay tayong manalangin. Hallelujah, Jesus, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, O God. Hallelujah. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Panginoon, Lord God, Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay, Lord God, ng anumang pagpapala sa amin, Lord God, na tunay, Lord, kung kami ay susunod sa iyong calling, Panginoon, ay pagpapalain mo kami yung aming buhay, Panginoon, at magiging, Lord God, na makabuluhan ang aming buhay, Panginoon. And Lord, we pray, Panginoon, Lord God, na yung iyong Lord God na will ang aming sundin, Panginoon, sa pagdedesisyon namin sa aming buhay, Panginoon, O God. At tunay, Lord God, na magkaroon kami ng discernment, Panginoon, kung ano ang tama at mali, kung ano lamang ang dapat naming sundin, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban. And
Lord, we cast out, Lord God, ang aming Lord, lahat ng mga worries, Lord God, lahat ng aming mga fears, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na Ikaw, Lord God, ang magbibigay sa amin ng kalakasan, ng katapangan, Panginoon, para ang lahat, Lord God, ng aming mga kinatatakutan ay mapagtagumpayan namin. And Lord, we also pray, Panginoon, na hindi namin takbuhan, O God, ang iyong calling, Panginoon, namin sa buhay. Bagkus, Lord, ay bigyan mo kami, Panginoon, Lord God, tulungan mo kami na masundan o ma-fulfill namin ang iyong calling at ang aming purpose, Panginoon, na kung sino man, Lord God, ang alam namin na kung sino man ang susunod sa iyong panawagan, Panginoon, ay bibigyan mo, Lord God, ng masaganang buhay. At Lord, mapapanuto ang aming buhay, magiging diretso, Panginoon, na wala kami, Lord God, na anumang masamang gagawin, Lord God, na ikaw lamang, Lord, ang aming susundin in the name of Jesus. And Lord, dinadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, na ikaw, Lord God, ang maging sentro ng aming buhay. Ikaw, Lord, ang maging sentro, Panginoon, ng aming pamilya, ng bawat pamilya, Lord God, na naririto ngayon, Lord God. Dahil kung ikaw, Lord God, ang aming uunahin, Panginoon, ay hindi kami, Lord God, magkakaroon, Lord, mga sigalot sa bawat pamilya. At Lord, at tanging pagmamahalan at pag-uunawaan, Lord God, ang mamumutawi, ang mangunguna sa bawat pamilya. Dahil ikaw, Lord God, ang aming, Lord, na ginagawang sentro ng aming buhay at ng aming pamilya. And Lord, ang lahat, Lord God, ng ito, Panginoon, ay ikaw lamang ang tutulong sa amin na lahat na mapagtagumpayan namin ang aming mga samot dalangin, Panginoon, sa iyong panawagan, Lord God, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen, amen. At ngayon naman po ay dadako tayo sa family, nation, earth, and world. At ang ating prayer points ay gaya din ng in-explain ni Sister Winnie. God is calling you to be a blessing. Napakapalad po natin pag tayo tinawag ng Panginoon upang magsilbi sa Kanya. Kaya isubmit natin ang ating mga sarili upang pagsilbihan ang ating pagpalang Diyos. At ganun din po ay hilingin natin na yung desisyon ng ating mga pamilya ay naaayon lamang sa Panginoon. Hilingin po natin na gabayan ng Panginoon ang ating mga pamilya na ang kanilang desisyon ay i-entrust nila sa Panginoon at i-cast nila yung fears and worries at saka huwag silang tumakbo sa panawagan ng Panginoon sa kanila na maaring ito ay magsilbi o kaya tumulong sa kapwa o kaya mag-impart ng salita ng Diyos to evangelize and everything na ganun po. Ilingin po natin na tulungan ang ating mga pamilya na wag tumakbo sa kanilang obligasyon sa Panginoon. At ask God to help you fulfill your calling. Yung mga pamilya ninyo, kung is i-lift up natin ang pamilya natin, ang earth and world, kung ano man yung calling nila at purpose ni God ay yun ang matupad. At ganun din po na ang Diyos lamang ang maitaas sa mga buhay ng bawat isa, sa bawat pamilya o sa nation, sa earth and sa world po. Ngayon po tayo mga lalangin. Yes, Father God, narito ulit muli kami, Panginoon, lumalapit sa iyo, humihingi ng iyong kapatawaran, Panginoon, upang kami makareceive ng iyong pagpapala. Lord, kung ano man po ang mga kasalanan na nakakasagapal upang masagot ang bawat panalangin po namin, Panginoon, you cast it all out, O wonderful God. Have mercy on us, O Father God. Yes, Lord, itinataas ko po ang bawat pamilya, Panginoon, na sila'y gabayan mo sa bawat desisyon nila, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, ay mapagtagumpayan nila kung ano man po ang mga nais nila sa buhay, gaya po ng marriage life, Panginoon, ay bigyan mo sila ng binding of your love so that hindi po sila mawala sa kanilang desisyon sa pag-ibig, ganun din po ang kanilang sa financial, Panginoon, sa kanilang pagtahak po, Panginoon, sa kanilang kagalingan, sa kanilang mga sakit, Panginoon, tulungan mo sila na mag-decide for the better, O wonderful God. And then cast, O wonderful God, tulungan mo po sila na i-cast out ang mga worries nila at fears nila sa kanilang puso, Panginoon, ng bawat pamilya, Panginoon, ang lahat
ng nation, earth, and world dahil mayroon kaming Diyos na mapagpala at laging nandyan na hindi kami iniiwan ngayon, noon, ngayon at magpakailanman. And Lord, na i-touch mo ang heart ng bawat family, nation, earth, and world, Panginoon, na huwag nilang takbuhan ang kanilang calling in life, O Lord, na ikaw lamang, Panginoon, ang dapat nilang pagsilbihan, wala ng iba, dahil ikaw ang pinanggagalingan ng lahat, Panginoon, ng aming buhay, ng aming provision, ng aming healing, O wonderful God, sa iyo lamang ito nanggagaling, Panginoon. Kaya ang dapat lamang, Panginoon, na hindi namin takbuhan, Panginoon, kung anuman ang dapat na ipagawa mo sa amin dahil ikaw ay matapat na Diyos na laging nagbibigay sa amin ng blessing, O God. At ganun din po, Panginoon, ay hinihiling po namin na tulungan mo ang aming pamilya, ang aming bayan, ang aming mundo, Panginoon, na mag-respond sila sa iyong calling, Panginoon, to fulfill your purpose, O wonderful God. At ganun din, Panginoon, na lahat po mula youngest to oldest, Panginoon, sa pamilya ay ikaw lamang ang kanilang itataas sa kanilang buhay at lahat po ng mga nilalang sa iyong mundo, sa earth and world, Panginoon, na lahat sila ay ikaw ang itataas at ikaw lamang ang totoong Diyos na dapat naming pagsilbihan, na dapat i-respond namin ang calling mo sa aming mga buhay, O wonderful God. Yes, Lord, muli tinataas ko po na i-bless mo ang mga in every family, O wonderful God, the earth and world where we live in, wonderful God. Yes, Lord, ikaw po ang masunod. Ang calling mo po ang masunod sa bawat isa, wonderful God. Yes, Lord, maraming salamat po sa mga pagpapala mo. Napakapalad po namin, Panginoon, na kung kami ay iyong tawagin upang magsilbi sa iyo, Panginoon, dahil nasa sa iyo lahat ng yaman sa mundo. Yes, O wonderful God, salamat po sa iyong kapatawaran at salamat po sa iyong lahat ng mga biyaya sa amin, O wonderful God. This is I pray in Jesus' name. Amen and amen. Divine. Ayan po, dadako naman po tayo sa ating mga COVID-19 concerns at saka ang issues sa ating bansa. Ayan, mananalangin tayo. Sabay-sabay natin ipanalangin kung saan tayong bansa naroroon. Sabay-sabay tayong manalangin kung na magpatuloy na ang pag-stop ng ating ating COVID-19 ngayon. Hallelujah, Jesus, oh God. Hallelujah, hallelujah. Father in heaven, and by the power of your Holy Spirit, Panginoon, tunay, Lord God, na kami ay lumalapit sa iyo, patuloy kami nananalangin, Panginoon, sa aming COVID-19 concerns, Lord God, na magkaroon, Lord God, ng access, Lord God, ang bawat, Lord, bansa na access ng vaccine, Panginoon, at nawa, Panginoon, ang lahat ng ito, oh God, ay maka-afford, Panginoon, na magkaroon, lalo na yung mga marami, Lord God, na apektuhan ng COVID-19. And Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, ang patuloy, Lord God, na recovery, Panginoon, oh God, ng bawat bansa, kung saan kaming bansa naroroon, Panginoon. Rise up, Lord God, the economy, Lord God, at tunay na ikaw, Lord God, na magbibigay, Lord God, ng mga wisdom, Panginoon, kung paano muli mag-uumpisa, kung paano muli babangon ang lahat ng ekonomiya. At patuloy, Lord God, na ikaw, Lord, ang magbibigay, Lord God, ng provision, Panginoon, sa mga nawalan ng trabaho, Panginoon, oh God, nabibigyan mo ng panibagong pagkakataon yung mga nawala ng businesses, oh God, at sa iyo namin, Lord, lahat ito ay pinagkakatiwala. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang heal, ang pagaling, Lord God, ng bawat bansa, Panginoon, kung ano man ang nararanasan, Lord God, nila. At ganun din po, Panginoon, Lord God, na maalis, Lord God, ang discrimination, Panginoon, kung saan man kaming bansa naroroon, ay hindi po kami discriminate, Lord God, ng ibang lahi, Panginoon. Bagkus, Lord, ay gawin mo, Lord God, na pantay-pantay, Lord God, ang bawat
mamamayan, Panginoon, ang bawat tao kung saan kami bansa naroroon at magkaroon kami, Lord God, ng injustices in the name of Jesus, in the name of Jesus. Patuloy, Lord God, kami, Lord, na dumadalangin, Lord God, na bibigyan mo ng mabilis, Lord God, na makabalik, Lord God, sa dati, Lord God, kung ang lahat ng ekonomiya ng bansa, lahat ng ekonomiya, Panginoon, ng mga company na magbukas in the name of Jesus, in the name of Jesus. At patuloy, Lord God, na sa iyo lamang po namin, Lord God, lahat pinagkakatiwala ang aming mga samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen and amen. At ngayon, dadako tayo, mananalangin tayo sa ating mga prayer request. Ayan, ipapanalangin ni Sis Nimpa yung mga prayer request ninyo at patuloy lang kayo na mag-comment sa ating mga prayer request. Yes, Holy Father, we are here again, O Lord, upang hilingin, Panginoon, ang kagalingan, provision, wisdom na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, ay ma-receive namin ang iyong pagpapala ng kagalingan, ng provision at ng wisdom, O Panginoon. Yes, Lord, itinatas ko po ang prayer request ni Sister Elvira, Panginoon, na ikaw po ang kumilos sa buhay ng kanyang asawang si Kuya Roberto Salas, O wonderful God, na ikaw po ang mag-touch sa kanyang nararamdaman, sa kanyang diabetes at sa problem niya sa eyesight, O wonderful God. Alam ko, Panginoon, with your miracle healing, O wonderful God, we declare that he is already healed, O God. Yes, ganun din po, Panginoon, ay patuloy po namin tinataas ang panalangin po, ang prayer request ni Sister Olive Brillantes, Panginoon, ng complete healing din po sa kanyang anak na si Michi, wonderful God. Yes, Lord, ikaw po ang pinakamakapangyarihang Diyos, Panginoon, na walang makakadipit sa iyo kahit anumang gawa ng kaaway, Panginoon. Yes, Lord, ikaw lamang ang pinagkakatiwalaan namin, Panginoon, sa sitwasyon ni Michi, wonderful God. We rebuke those bad spirit, O wonderful God, dahil alam namin, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang perpektong Panginoon namin, Panginoon, na nagbibigay ng kagalingan sa kahit na anong karamdaman, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ay tinataas ko ang panalangin ni Sister Pina na complete healing po ng kanyang kapatid na si Mario Agustin, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na ikaw po ang kikilos at pagagalingin mo po ang kapatid ni Sis Pina in Jesus' name. At ganon din po, Panginoon, ay tinataas ko po si Jusel Domingo, O wonderful God, na pagalingin mo siya. We are asking your complete healing, O wonderful God, your miracle healing, O Lord. Yes, Panginoon, alam ko, Panginoon, na hindi mo siya pababayaan at alam kong kikilos ka ngayon na, O wonderful God, to heal Jusel Domingo in Jesus' name, Panginoon, na lahat po ng kanyang mga laboratories, O wonderful God, ay magiging okay na po lahat at upang magamit mo siya, Panginoon, sa glory sa iyong glory, O wonderful God. Yes, Lord. Ngayon po ay naaatasan na po siya bilang iyong prayer warrior, O Panginoon. Lord, na pagalingin mo po siya, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, you are the God, the author of life, O wonderful God, na nagpapahaba ng buhay, O wonderful God. Yes, Lord, bless this sister of ours, O wonderful God. At ganun din po, Panginoon, ang kanilang family business, Panginoon, na i-bless mo sila, Panginoon. Kung ano mo po ang mga plano nila, basbasan mo po, Panginoon. We ask favor, Panginoon, sa kanilang business, O wonderful God, in Jesus' name. At ganun din po, Panginoon, we ask your favor, Panginoon, sa processing ng papers ng kapatid ko, Panginoon. Natapos na po ang kanyang medical, Panginoon. Maraming salamat po at good result po ang kanyang medical, wonderful God. At bukas po ay magkakaroon siya ng vaccine, wonderful God. At Lord, hinihiling po namin na nawa mapabilis ang processing ng kanyang papers na pagpunta dito sa Bahrain, God. Your favor, Lord, ang hinihiling namin sa iyo. Yes, Lord, in Jesus' name.
Sis Winnie, ikaw magsalita. Hallelujah, Jesus. So God, hallelujah. Hallelujah, Lord. Dinadalangin po namin, Panginoon, yung mga kapatid namin na hindi, Lord God, nakapagsulat o nakapag-comment, Panginoon, ng kanilang mga samot dalangin, O God. No, Lord God, alam mo ang desire ng kanilang puso, Panginoon, at pangangailangan. Ikaw ang aming Panginoon, Lord God, na nagpo-provide, Panginoon, Lord God. Yung mga walang trabaho, Panginoon, Ikaw ang magbibigay, Lord God, ng lahat ng kalutasan, Panginoon, ng bawat dalangin, Panginoon, ng aming mga kapatid. And Lord, hindi po maigsim yung kamay, Panginoon, para maabot lahat, Lord God, ang kanilang mga desire, ang kanilang mga samot dalangin sa iyo. Alam namin, Lord, na Ikaw, Lord God, ang Panginoon, Lord God, na nagbibigay, Lord God, ng kasagutan sa lahat ng aming mga panalangin. At dinadalangin din po namin, Panginoon, Lord, yung mga hindi po nakaka-attend, Panginoon, Lord God, bigyan mo sila, Panginoon, ng time para po, Panginoon, sila ay maka-join at maka-attend. At nawa, Panginoon, ay na makarinig sila ng iyong mga mabuting balita. Ganon din, Lord God, yung mga kapatid namin, Lord God, na may mga problema sa kanilang amo, Panginoon, Ikaw ang mangusap, Panginoon, sa puso ng bawat amo nila, Lord God. Kumilos ka, Lord God, na Ikaw ang magbibigay sa kanila, Lord God, ng lahat ng kalutasan ng kanilang mga hinaing, Lord God, sa kanilang amo. Dahil Ikaw ang Panginoon, Lord God, na nagbibigay ng pag-asa sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ang Panginoon namin na faithful, Panginoon, O God, in the name of Jesus. Ang lahat ng ito, lahat ng samot dalangin, Panginoon namin, ay sa iyo lamang ibinabalik sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Amen. Ayan, at ngayon po, dito na po tayo magtatapos. Announcement. Mayroon pong announcement si Sis Nympha para po sa ating next year, sa ating mga susunod pang mga events. Yes po, ito po yung ating Sunday online worship, yung sa candlelight service, o connecting lives, or connecting lives na magaganap tuwing 9 o'clock p.m. Middle East po. Kung gusto nyong lumago sa Panginoon, ay join po kayo sa Connecting Lives na pwede nyong dito sa Middle East. Contact Sis Winnie and Sis Dahlia and I po at continue, niimbitahan po kayo na i-continue nyo po Ayun na yung dumalo sa Asia Dasal Yes. po. It's 5 a.m. Singapore, Philippines, and 12 midnight po dito sa Middle East. At saka huwag niyo pong kakaligtaan ang Middle East Europe Dasal. Dito po iyon. It's 9:30 p.m. Middle East and 2:30 Singapore, Philippines. At mayroon po tayong Sunday online worship New Year special po. Ito ay magaganap sa January 3, 2021 po. Magdala po kayo ng confetti at saka balon po at atin pong papuputukin dahil po sa ito po ay pagsalubong ng ating bagong taon 2021, and I wish you all prosperity po sa New Year na ito. Yes po, Ate Winnie. Ayan po, magtatapos na po kami at maraming salamat po sa mga umattend at bukas po ulit inaanyayahan po namin na nawa ay makasama pa namin ulit kayo. Bye-bye. Happy New Year po! God bless you.